Marshall Peak, Kabanata 5645. Bumalik sa Shattered Heaven. Dahil minsang nagdulot ng malaking kaguluhan si Yang Kai dito, kung babalik siya, tiyak na mag-aalala ang Royal Lord. Sa kanya lamang bilang isang Royal Lord, magiging mahirap para sa kanya na tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng Black Ink Nest dito. Hindi ito 1-0 na laban. Ang lakas ng isang Royal Lord ay natural na hindi natatakot sa isang 8th grade human race, kahit na ang 8th grade human race master ay nakapatay ng isang pseudo-Royal Lord. Gayunpaman, kung talagang darating si Yang Kai sa No Return Pass, ang kanyang layunin ay hindi ang makipaglaban sa Royal Lord at Territory Lords, kundi sa high-grade Black Ink Nest. Ito ang pundasyon ng kasalukuyang Black Ink Clan. Ang hukbo ng Black Ink Clan ay ipinanganak mula sa Black Ink Nest, at ang high-grade Black Ink Nest ang pinagmulan ng lahat ng mas mababang antas ng Black Ink Nests. Kinakailangan din ng fusion technique ang paggamit ng Black Ink Nest. Kapag nawala na ang Black Ink Nest, gaano man kahusay ang mga pamamaraan ng Black Ink Clan, magiging mahirap gamitin ang mga ito. Gaano man kalakas ang Royal Lord, sa harap ng misteryosong Yang Kai na ito, malamang nawala siyang kapangyarihan. Sa makatuwid, kailangan niya ng tulong. Dahil hindi niya maaasahan ang mga innate territory lords, maaari lamang siyang umasa sa pseudo-royal lord. Gayunpaman, pagkaraan ng napakaraming taon, ang Black Ink Clan ay nakagawa lamang ng isang pseudo-royal lord, si Diwo, at nawalan pa siya ng buhay sa Divine Spirit Ancestral Land. Kung walang sapat na pagpapasigla, magiging mahirap para sa Royal Lord na magpasya na lumikha ng isa pa. Ang posibilidad ng isang 9th grade Heaven Opening Realm Cultivator mula sa human race ay sapat na upang maakit ang atensyon ng Royal Lord. Sinong innate territory lord ang hindi magnanais ng kapangyarihan ng isang pseudo-royal lord? Sa paparating na mahusay na labanan, ang kalamangan na maaaring sakupin ng mga innate territory lords ay magiging mas maliit. Marahil isang araw, kapag nakatagpo sila ng master ng 9th grade human race, madali silang mapapatay. Nais din ni Mona Ye na maging isang pseudo-royal lord, ngunit hindi siya pinagkakatiwalaan ng royal lord, kaya paano mangyayari sa kanya ang ganoong magandang bagay nang walang dahilan? Kung talagang nagkaroon siya ng ganitong pagkakataon, hindi si Diwo ang pumitas ng huling prutas, kundi siya. Ang insidenteng ito ay isang pagkakataon, at habang ang ibang mga territory lords ay nabigla pa rin sa nakakatakot na lakas ni Yang Kai at tinanggihan ang kawalan ng kakayahan ni Diwo, at natatakot sa galit ng Royal Lord, si Mona Ye ay nakakita ng pag-asa. Ang 12 territory lords na nakatakas ay ang kanyang kabisera para sumulong. Ang 12 territory lord na ito ay hindi nakalaban ng maayos at ngayon ay nagkasala. Kung sila ay pabayaang mag-isa, malaki ang posibilidad na may padala sila sa 6 na Great Territory Battlefields ng Royal Lord upang labanan ang 8th grade ng human race, ngunit hindi ito isang bagay na gustong mangyari ni Mona Ye. Ngayon, sa ilang salita lang, sinadya o hindi niya sinasadyang ginabayan ang Royal Lord na magpasya sa kapalaran ng 12 Territory Lord na ito, at mula sa simula hanggang sa wakas, hindi niya binanggit ang alinman sa kanyang mga ambisyon, na nagpakita ng kanyang katalinuhan. Kung ikukumpara sa kagalakan sa puso ni Mona Ye, ang 12 territory lords ay labis na natakot. Hindi sila nakatakas mula sa ancestral land para magsagawa ng isang uri ng fusion technique. Bagaman maaari silang maging pseudo-royal lord kung magtagumpay sila, ang kanilang pag-asa ng tagumpay ay nakasalalay sa pagsasakripisyo ng kanilang sarili. Walang makakasiguro na magtatagumpay sila. Kahit si Diwo noon ay hindi magagarantiyahan ito. Hindi niya kaya, ngunit mas maganda ang kanyang kapalaran, ang Black Ink Nest ay nakaipon na ng sapat na sakripisyo mula sa fusion technique. Ngunit dahil ang Royal Lord ay nagbigay na ng utos, paano nila pabulaanan? Huwag mong sabihing hindi ka binibigyan ng pagkakataon ng Royal Lord na ito, lahat kayo ay makakasamang pumasok sa Black Ink Nest. Kung sino ang manalo o matalo ay bahala na. Kung lahat kayo ay nabigo, hindi ninyo masisisi ang iba. Walang pakialam ang Royal Lord. Ang 12 territory lords ay mapait na tumugon. Naiintindihan. May bakas pa rin ng pag-asa sa kanilang puso. Sa huling beses na ginamit nila ang fusion technique, kasama si Diwo, nagkaroon ng kabuuang 14 na territory lords. Sa pagkakataong ito, 12 sa kanila ang sabay na pumasok sa Black Ink Nest. Kung ang kanilang kapalaran ay sapat na mabuti, ang isa sa mga territory lords ay maaaring matagumpay na makapagsama sa Black Ink Nest. Ito ay mas mabuti kaysa sa walang pag-asa. Ang 12 territory lords ay sabay-sabay na lumabas ng hall at nakakita ng high-grade Black Ink Nest bago ibuhos dito. Hindi nagtagal, maraming aura ang naghalo at ang tunog ng paggalaw ay nagmula sa Black Ink Nest. Makalipas ang kalahating araw,
Ang mga aura ay sunod-sunod na napawi, na naging sanhi ng pagkabalisa at pagkabalisa ng maraming territory lords sa bulwagan. Ang 12 territory lords ay naisakripisyo na, kaya kung ang territory lords ay patuloy na gumamit ng fusion technique, ang kanilang mga pagkakataon na magtagumpay ay tataas ng malaki. Inaasahan ng lahat na ang kandidatong ito ay ang kanilang sarili, ngunit alam ng territory lords na ang pagkakataong ito ay hindi darating sa kanila. Maraming pares ng mga mata ang bumaling kay Monaye. Sa kasalukuyan, ang lalaking ito ang pinaka-pinagkakatiwalaan ng Royal Lord. Kung talagang gusto niyang makakuha ng mga resulta, tiyak na pipiliin siya ng Royal Lord. Oo nga, ang Royal Lord ay bumaling kay Monaye at sinabing, Monaye. Si Monaye ay humakbang pasulong, pinipigilan ang pananabik sa kanyang puso at sinubukan ang kanyang makakaya na magsalita ng mahinahon. Narito ang subordinate na ito. Kung gagamit ka ngayon ng fusion technique, gaano ka magtitiwala sa tagumpay? Nagkunwaring nag-isip si Monaye bago sumagot. 70%. Bahagyang kumunot ang noo ng Royal Lord. 70%, ang mga pagkakataon ng tagumpay ay hindi maliit, ngunit may mga panganib pa rin. Ang isang matalino at maparaan na territory lord tulad ni Monaye ay mahirap makuha, kaya nakakalungkot kung mamatay siya sa ilalim ng fusion technique, kaya nagtanong siya. Sino ang gustong gumamit ng fusion technique? Nang matapos siyang magsalita, nasa sabik ang grupo ng mga territory lords, nagliwanag ang kanilang mga mata habang naghahanda silang sumagot. Paano sila mabibigyan ni Monaye ng pagkakataon? Mabilis niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at sinabi, Sir Royal Lord, mangyaring payagan itong subordinate na subukan. Sumimangot ang Royal Lord. Ngunit may mga panganib pa rin. Kung mamatay ka sa ilalim ng fusion technique. Pinutol ni Monaye ang mga salita ng Royal Lord at same time na sinabi. Kung hindi ako maglalakas loob na subukan kahit na mayroon akong 70% pagkakataong magtagumpay, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ako upang maglingkod sa ilalim ni Sir? Nabiguman si Monaye, kaya niyang maglatag ng pundasyon para sa tagumpay para sa iba pa niyang mga kasama. Maaaring mamatay si Monaye nang walang pagsisisi, sana pumayag si Sir. Ang mga salitang ito ay binigkas ng maganda. Noong una, nang tumayo si Monaye at pinutol ang mga tugon ng territory lords, medyo hindi sila nasisiyahan, ngunit pagkatapos marinig ang mga salitang ito at makita ang taos-pusong ekspresyon ni Monaye, mabilis na nawala ang kanilang sama ng loob, lahat sila ay nadama na si Monaye ay nakatuon sa ang dakilang dahilan ng Black Ink Clan, na karapat-dapat igalang. Payagan mo ako, sir. Muling nakiusap si Monaye. Ang ganitong uri ng pagkakataon ay isang bagay na hindi niya kailanman ibibigay sa ibang territory lords. Kung tutusin, ito ay isang bagay na masinsinan niyang binalak. Bagamat may panganib na mabaygo, hindi maliit ang rate ng tagumpay. Kung sasamantalahin ng ibang territory lords ang pagkakataong ito, parang gusto niyang umiyak. Nahirapan ang Royal Lord na gumawa ng desisyon, ngunit marami na ang sinabi ni Monaye, kung hindi siya pumayag, ito ay tila masyadong bias. Walang magawa, tumango lang siya at sumang-ayon. Dahil iyon ang kaso, maaari kang pumunta. Sumilay ang tuwa sa mga mata ni Monaye. Maraming salamat, sir. Paglingon niya, lumabas siya ng bulwagan at nagmamadaling pumunta sa high-grade Black Ink Nest, ang kanyang aura ay nag-iiba-iba. Sa Divine Spirit Ancestral Land, makalipas ang 100 taon, isang figure ang biglang lumitaw sa walang laman na mundo. Ito ay walang iba kundi si Yang Kai, na nakatutok sa pagpapagaling ng kanyang mga sugat sa Divine Spirit Ancestral Land. Matapos ang 100 taon ng paggaling, ang mga sugat sa kanyang katawan ay matagal nang ganap na gumaling, at ang mga sugat sa kanyang kaluluwa ay hindi pa gumaling, ngunit wala nang anumang malalaking problema. Ang Soulwormang Lotus ay nagpatuloy sa pagpapakain sa kanyang kaluluwa, kaya sandali lang bago siya tuluyang gumaling. Sa nakalipas na 100 taon, hindi lamang nagpapagaling si Yang Kai sa kanyang sarili, ngunit naiintindihan din niya ang kanyang space-time breakdown at nakinabang ng husto. Kung gagamitin niya ang Sun and Moon Divine Seal ngayon, tiyak na mas malaki ang kapangyarihan nito kaysa dati. Bahagyang naramdaman ang sitwasyon sa Ancestral Land, kahit 100 taon na ang lumipas, ang Ancestral Land ay hindi gaanong nagbago, at ang Ancestral Chi ay payat pa rin. Sa ganoong kapaligiran, kahit na ang isang Divine Spirit ay nanirahan at nilinang sa Ancestral Land, hindi ito makakatulong. Mangangailangan ito ng napakahabang panahon para sa mga pagbabago. Magalang na yumuko si Yang Kai sa mundong ito. Kung talagang may kalooban ang mundong ito, dapat niyang ipakita ang kanyang pasasalamat. Pagdire-diretso, pumailang lang siya sa langit. Hindi nagtagal, umalis siya sa Ancestral Land, malayo sa Divine Ability Sea,
dumaan sa Shattered Heaven, dumaan sa Territory Gate, at nakarating sa Spatial Territory. Hindi siya pumunta dito para pumasok sa No-Return Pass mula sa Spatial Territory. Bagamat ang rutang ito ang pinakamalapit, ito rin ang pinakamapanganib. Ang Northern Pass ay nasa kamay na ng Black Ink Clan. Hindi lamang sila nagkaroon ng Royal Lord na nangangasiwa sa kanila, ngunit mayroon din silang malaking bilang ng mga Territory Lords. Ang sitwasyon sa kabilang panig ng Territory Gate ay hindi alam, kaya paano siya makakapag-charge. Kung tambangan nila siya, hindi ba siya papasok sa bitag nila? Kung tutusin, may past record siya, kaya kailangan niyang mag-ingat. Ang dahilan kung bakit pumunta si Yang Kai sa Spatial Territory ay upang siyasatin ang sitwasyon ng Black Ink Giant Spirit God dito. Libu-libong taon na ang lumipas mula noong labanan sa Spatial Territory. Sa loob ng libu-libong taon na ito, ang dalawang 9th grade Human Race Master ay hindi nakagalaw, at ang Black Ink Giant Spirit God ay hindi rin nakagalaw. Ang dalawa sa kanila ay pinaghiwalay sa isa't isa ng Territory Barrier. Hindi bababasa, ito ang orihinal na sitwasyon, dahil sa oras na iyon, ang Black Ink Giant Spirit God ay malubhang nasugatan. Ito ay unang napatay sa Spatial Territory mula sa Divine Spirit Ancestral Land at kinubkob ng iba't ibang hukbo ng human race at hindi mabilang na mga master. Pagkatapos noon, tinamaan na ito ng maraming masters ng 9th grade human race, at ang mga pinsala nito ay talagang hindi magaan. Dahil lamang dito nakahanap sina Xiao Xiao at Wu Qing ng pagkakataon na ikulong ang isa sa mga braso nito sa Wind Mist Territory. Gayunpaman, pagkaraan ng napakaraming taon, hindi ba nakabawi ang Black Ink Giant Spirit God na ito? Kung mayroon lang, sa dalawang 9th grade human race masters lang, imposibleng higpitin ang mga galaw nito. Kung tatakas ang Black Ink Giant Spirit God na ito, walang alinlang ang magdadala ito ng mapangwasak na dagok sa human race. Ang kasalukuyang human race ay walang kakayahang labanan ang Black Ink Giant Spirit God. Pagpasok sa Spatial Territory, nagulat si Yang Kai nang makitang ganap itong tahimik. Kailangang malaman ng isa na mayroong higit sa isang Black Ink Giant Spirit God sa Spatial Territory na ito. Naroon din ang Giant Spirit God, at isa pang Black Ink Giant Spirit God. Sa huling pagpunta ni Yang Kai dito, ang dalawang ito ay naging sanhi ng pagyanig ng buong mundo at ang universo ay nabaligtad. Sa pagkakataong ito, sa ilang kadahilanan, walang nangyari. Inilabas ang kanyang divine sense, hindi nagtagal ay hindi alam ni Yang Kai kung tatawa o iiyak. Sa isang malawak na kawalan, ang dalawang Giant Spirit God na ito na naglalaban sa loob ng libu-libong taon ay pinagsama-sama, ang kanilang napakalaking katawan na parang dalawang universe world ay nagkasalikop sa isa't isa, ang kanilang mga lalamunan ay nakakandado, ang kanilang mga leeg ay nozakal. Hindi alam kung kailan naging ganito ang dalawang ito, ngunit sa hitsura nito, pareho silang nasa kahabag-habag na kalagayan, ang kanilang mga katawan ay puno ng mga butas at malalaking piraso ng mga labi na hinubad sa kanilang mga katawan ay tila isang piraso ng lumulutang. Kontinente. Marshall Peak, Kabanata 5646. Nangongolekta ng interes. Ito ay isang labanan na tumagal ng libu-libong taon, isang labanan na pantay na katugma. Ang tanging makakalaban sa Black Ink Giant Spirit God ay ang tunay na Giant Spirit God. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, alinman sa dalawang Giant Spirit God na ito ay walang nagawa sa isa pa sa loob ng maraming taon. Kung pabayaan silang mag-isa, malamang na magpapatuloy pa ang labanang ito. Tahimik na pinagmamasdan sila ni Yang Kai saglit ngunit hindi sila inistorbo, sa halip ay itinoon ang kanyang atensyon sa isa pang Black Ink Giant Spirit God. Naka-cross-legged ang Black Ink Giant Spirit God, bahagyang yumuko ang katawan nito habang tinatakpan ng matayog na figure nito ang malawak na kawalan. Ang isang braso nito ay umabot sa walang laman sa harapan nito at tumagos sa Territory Barrier, na ikinulong sa tapat ng Wind Mist Territory Barrier ng dalawang master ng 9th grade human race, na naging dahilan upang hindi ito makagalaw. Sa orihinal, marami itong sugat sa katawan, ang mga peklat na iniwan ng mga masters ng human race at maging ang Dragon Emperor at Phoenix Empress noong mahusay na labanan sa Spatial Territory. Ang mga sugat na ito ay patuloy na umaagos na may makapal, malapot na kapangyarihang tulad ng tinta. Ngunit pagkaraan ng napakaraming taon, ang mga sugat sa katawan nito ay malinaw na nabawasan at hindi na nakakasindak gaya ng dati. Unti-unting gumagaling ang mga sugat nito. Bahagyang nanginig ang puso ni Yang Kai. Kahit na ang isang taong kasing lakas ng Royal Lord ay kailangang pumasok sa Black Ink Nest para magpagaling kung siya ay malubhang nasugatan, ngunit ang Black Ink Giant Spirit God na ito ay may ilang uri ng mahiwagang kakayahan na nagbigay daan sa sarili nitong pagalingin.
Bagamat tila hindi mabilis ang bilis ng pagpapagaling, ito ay talagang gumaling. Ang gayong makapangyarihang pag-iral ay talagang hindi mahuhusgahan ng sentido komon. Kung iisipin, nang ang Black Ink Giant Spirit God na ito ay nabuklod sa Divine Spirit Ancestral Land, tiyak na nabugbog ito ng mga Divine Spirit, ngunit pagkatapos ng 10,000 taon, nang pumunta si Yang Kai sa Black Ink Silang Land upang makita ito, bagamat naging dormant ang aura nito, hindi ito nagpakita ng anumang senyales ng pinsala sa ibabaw nito. Malinaw na ang ganitong uri ng kakaibang Panginoon ay nakapagpapagaling sa kanyang sarili. Tila nababatid ang mga mata ni Yang Kai, biglang binuksan ng Black Ink Giant Spirit God ang mga mata nito at tumingin sa kanya. Isang invisible pressure ang agad na bumagsak sa mga balikat ni Yang Kai na parang bundok, na naging sanhi ng pagliit ng kanyang figure. Ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator ay malayo sa isang pag-iral na nalampasan ang 9th grade. Gayunpaman, hindi pa nakaranas ng ganoong bagay si Yang Kai. Nang magising ang Black Ink Giant Spirit God na ito sa Divine Spirit Ancestral Land, hinabol niya ito hanggang dito. Bagamat wala pa siyang masyadong nagawa, hindi siya madaling madurog sa panggigipit nito. Hinihimok ang lakas ng kanyang miniature universe, dahan-daang tumayo si Yang Kai. Sa malayong kawalan, ang Black Ink Giant Spirit God ay tila nagpakawala ng tawa bago siya pinansin. Parang ngayon lang siya nakakita ng insektong nakakapagpatawa. Bukod sa nakakapagbiro dito, hindi na kailangang bigyan ng masyadong pansin. Paano kung ito ay isang 8th grade? Wala man lang itong pakialam sa 9th grade human race, kaya maliban na lang kung magsanib puwersa ang isang dosenang o higit pang 9th grade, makalimutan nito ang pakikipaglaban dito. Dahan-daang ipinikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata, at pagkaraan ng ilang sandali, bigla niya itong binuksan at sumigaw. Dalawang old ancestors, binibigyang galang ni Yang Kai. Dumaan ang boses sa territory barrier na napasok ng Black Ink Giant Spirit God Arm at nakarating sa tenga ni na Xiao Xiao at Wu Qing, na namamahala sa Wind Mist Territory. Pareho silang natigilan saglit bago mabilis na nagtanong si Old Ancestor Xiao Xiao. Yang Kai, nasa Spatial Territory ka ba? Oo. Sumagot si Yang Kai habang binuksan niya ang pinto sa kanyang miniature universe at sinimulang tawagin ang hukbo ng Small Stone Race. Sa Ancestral Land, bagamat naibigay na niya ang higit sa 20 milyong sundalo ng Small Stone Race sa mga 7th grade master, mayroon pa rin siyang ilang milyon na matitira. Gayunpaman, ang natitirang mga miyembro ng Small Stone Race ay walang powerhouse na may 100 tall Small Stone Race. Lahat sila ay mga ordinaryong sundalo ng Small Stone Race na hindi gaanong makakapapel sa labanan, ngunit sa kanya, malaking tulong sila. Anong ginagawa mo dyan? Tanong ng Old Ancestor Xiao Xiao. Kumusta ang sitwasyon ng human race? Ipinagpatuloy ni Yang Kai ang pagtawag sa hukbo ng Small Stone Race, sunod-sunod na pangkat, at sa lalong madaling panahon, ang lahat sa paligid niya ay mga miyembro ng Small Stone Race habang sumagot siya. Medyo stable ang sitwasyon, hindi kailangang mag-alala ang Old Ancestor. Pumunta ako dito para mangolekta ng interes mula sa Black Ink Clan. Mangolekta ng interes? Nagtataka na tanong ni Wu Qing. Sumigaw si Yang Kai. Dalawang Old Ancestor, mangyaring mag-ingat. Ano ang gusto mong gawin? Sa Wind Mist Territory, biglang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam si Wu Qing at nakipagpalitan ng tingin kay Old Ancestor Xiao Xiao, pareho silang naging mapagbantay. Sa loob ng Spatial Territory, nakasimangot din ang Black Ink Giant Spirit God at tinitigan ang mga galaw ni Yang Kai. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Yang Kai, 2 milyong miyembro ng Small Stone Race ang sumugod patungo sa Black Ink Giant Spirit God na parang kayig ng mga balang, bawat isa sa kanila ay hindi natatakot sa kamatayan, kahit nakaharap ang Black Ink Giant Spirit God. Ang kanilang katalinuhan ay mababa, at ang mga katangian ng kanilang lahi ay lumamon sa isa't isa upang palakasin ang kanilang sarili, kaya't wala silang ideya kung ano ang kamatayan. Para sa kanila, ang kamatayan ay isa lamang paraan upang ipagpatuloy ang kanilang lahi. Ang paggamit ng Small Stone Race para i-activate ang Purifying Light ay may mga pakinabang at disadvantage nito. Ang mga bentahe ay na ito ay mahusay na nakatago, ngunit ang mga disadvantages ay na ito ay hindi sapat na kakayahang umangkop. Kapag namatay ang Small Stone Race, ang kanilang mga labi ay mananatili sa lugar. Gayunpaman, ang pagharap sa isang hindi kumikibo na target tulad ng Black Ink Giant Spirit God ang pinakamagandang opsyon. 2 milyong maliliit na Stone Race Master ang dumating sa harap ng Black Ink Giant Spirit God sa isang iglap. Magsama-sama man ang 2 milyon sa kanila, sa harap ng higanteng nilalang na ito, sila ay wala. Kung titignan ang eksenang ito,
tila isang pulutong ng mga umuugong na lamok ang lumitaw sa paligid ng isang tao. Ang walang hangganang Black Ink strength ay lumabas mula sa katawan ng Black Ink Giant Spirit God. Ang pamana ng Royal Lord at ng Pseudo-Royal Lord ay hindi maihahambing sa lahat. Kahit na hindi alam ng Black Ink Giant Spirit God kung ano ang gustong gawin ni Yang Kai, hindi nito hahayaang magtagumpay siya ng ganoon kadali. Binalot ng makapal na Black Ink strength ang buong hukbo ng Small Stone Race na parang tidal wave. Sa isang kisap mata, ang kulay ng itim na tinte ay umatras na parang tidal wave, ngunit ang 2 milyong sundalong Small Stone Race ay wala ng buhay. Ngunit, ang bawat sundalong Small Stone Race ay buo pa rin, na walang nakikitang mga sugat. Kahit si Yang Kai ay hindi alam kung anong paraan ang ginamit ng Black Ink Giant Spirit God para patayin ang mga masters na ito ng Small Stone Race. Anong ginagawa mo? Sa wakas ay nagsalita ang Black Ink Giant Spirit God, ang kanyang tono ay medyo nanunukso. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang mga kamay at ang 2 marka sa likod ng kanyang mga kamay ay nagsimulang uminit ng marahas niyang sinabi. Bubugbugin kita. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ng Black Ink Giant Spirit God. Ang dilaw at aswal na mga ilaw ay biglang nagliwanag sa kawalan at pinaghalo. Ang umaatras na Black Ink Tide ay muling lumundag, na mas marahas kaysa dati. Ang purong puting liwanag ay nagsimulang mamukadkad, at sa isang kisap mata, ito ay namuo at naging isang dambuhalang puting bola, na para bang isang araw ang bumagsak. Ang malaking puting halo na ito ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa nilikha ni Yang Kai sa Divine Spirit Ancestral Land. Hindi lamang ang halo na ito ang tumakip sa kalangitan, ngunit ito rin ay nakabalot sa katawan ng Black Ink Giant Spirit God. Sa pagsasakripisyo lamang ng 2 milyong sundalo ng Small Stone Race, natural na imposibleng makamit ang gayong tagumpay. Si Yang Kai ay nagsakripisyo ng 3 milyong Small Stone Race na sundalo sa Divion Spirit Ancestral Land, ngunit ang resulta ay wala pang 10% ng kapangyarihan ng lugar na ito. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng napakalaking pagkakaiba ay dahil nagpa siya si Yang Kai na ipamahagi ang isang malaking bilang ng mga yellow crystals at blue crystals bago ipatawag ang hukbo ng Small Stone Race. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito ang lakas ng 2 milyong sundalong Small Stone Race, kundi pati na rin ang napakalaking yellow crystals at blue crystals. Naubos ni Yang Kai ang 30 hanggang 40% ng mga bagay na ninakaw niya mula kina Big Brother Wang at Big Sister Lan. Kung sila ay magtambak, ang yellow crystals at blue crystals ay bubuo ng isang maliit na bundok. Pagkatapos magbayad ng napakalaking presyo, ang mga resulta ay kapansin-pansin. Purong liwanag ang bumabalot sa katawan ng Black Ink Giant Spirit God at isang hindi nakikitang puwersa ang sumalakay sa katawan nito, mabilis na nilinis ito. Ang Black Ink Giant Spirit God ay umungal at nagpupumiglas ng baliw. Sa Wind Mist Territory, sa wakas ay naunawaan ni na Xiao Xiao at Wu Qing kung bakit gusto ni Yang Kai na mag-ingat sila. Ang dalawa sa kanila ay nakabantay dito sa loob ng 2 o 3,000 taon at nagtulungan upang sugpuin ang isa sa mga bisig ng Black Ink Giant Spirit God. Sa orihinal, silang dalawa lang ay hindi sapat para magawa ito, ngunit ang braso ng Black Ink Giant Spirit God ay tumagos sa territory barrier. Katumbas ito ng pakikipaglaban nila sa Black Ink Giant Spirit God sa kabila ng territory barrier, kaya ang lakas na maipapakita ng kabilang partido ay lubhang hamina. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa ilalim ng pagdurusa ng purifying light, ang Black Ink Giant Spirit God ay nagsimulang makipagpunyagi ng baliw. Ang unang bagay na kailangan nitong gawin ay hilahin ang braso nito at palayain ang sarili mula sa suliraning ito bago durugan si Yang Kai hanggang sa mamatay. Sa higanting bisig na parang bundok, isang serye ng mga kadena ang gumagapang at isang walang hanggan na Black Ink strength ay nagsimulang umahan, sinusubukang kumawala mula sa mga tanikala. Malaking pagbabago ang mga ekspresyon ni Wu Qing at Xiao Xiao, hindi nagpipigil kahit kaunti habang baliw nilang ginamit ang lahat ng uri ng secret techniques para pigilan ang dalawa. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, ang dalawa sa kanila ay patuloy na pinalakas ang hadlang, kung hindi, ang biglaang pag-aalsa ngayon ay maaaring nagbigay daan sa Black Ink Giant Spirit God na makatakas. Ganun pa man, tumaas ng husto ang pressure sa kanilang dalawa, parehong nagulat at nasiyahan. Nagulat sila dahil hindi nila alam kung anong paraan ang ginamit ni Yang Kai para magalit ng husto ang Black Ink Giant Spirit God, ngunit naaliw din sila na ang nakababatang henerasyon ng human race ay may pagkakataon na mapinsala ang Black Ink Giant Spirit God kasama ang kanilang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivation. Ang pagsabog ng purong puting araw ay tumagal ng mahigit 10 paghinga bago dahan-dahang naglaho. Sina Xiao Xiao at Wu Qing ay tila gumugol ng libu-libong taon.
Nang tumahimik na ang lahat, nagkatinginan silang dalawa at nakita ang pawis at takot sa noo ng isa't isa. Naputol ang hindi mabilang na mga kadena na nagbigkis sa braso ng Black Ink Giant Spirit God at mabilis nilang inayos ang mga ito. Gayunpaman, alam din nila na kung talagang gusto ng Black Ink Giant Spirit God na makatakas, magagawa ito, ngunit tiyak na tatalikuran nito ang pinigilan nitong braso. Ang pag-abandona sa isang braso ay maaaring hindi makaapekto sa buhay ng Black Ink Giant Spirit God, ngunit ito ay lubos na makakabawas sa lakas nito. Maliban kung ito ay talagang kinakailangan, ang Black Ink Giant Spirit God ay hindi kailanman gagawa ng ganoong bagay, na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong ipagpatuloy ang pagpigil dito. Sa loob ng Spatial Territory, kalmado ang ekspresyon ni Yang Kai habang nakatitig sa napakalaking figure na nababalot pa rin ng puting liwanag, ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam. Marshall Peak, Kabanata 5647. Bitag. Ang magulong Spatial Territory ay huminahon, at ang Black Ink Giant Spirit God ay hindi na nakipaglaban. Patuloy itong nakaupo na naka-cross-legged sa hangin, ang isa sa mga braso nito ay tumutusok sa territory barrier, na nakahawak sa pwesto. Tanging ang pares ng mga mata na nakatitig kay Yang Kai ang puno ng galit. Sa mahigpit na pagsasalita, ang Black Ink Giant Spirit God ay parehong nilikha ni Mo at clone ni Mo. Kung ikukumpara sa totoong pagkatao ni Mo, maliban sa malaking pagkakaiba sa lakas, walang gaanong pagkakaiba. Namana nito ang lahat ng iniisip at karanasan ni Mo. Hindi madaling galitin ang isang sinaunang Supreme Master na nabuhay ng hindi mabilang na taon. Wala itong kinalaman sa pagkasugat ni Yang Kai dito. Sa panahon ng labanan sa Spatial Territory noong taong iyon, nang ang 9th Grade Heaven Opening Realm at ang huling suntok ng Dragon Emperor at Phoenix Empress ay nagdulot ng matinding pinsala, ang mga pinsalang natamo nito ay mas malala kaysa sa naranasan nito ngayon. Nang maglaon, napigilan ito ng dalawang master ng 9th Grade Human Race at hindi kailanman nagalit. Para dito, ang paglaban ng human race ay walang iba kundi isang pampaganya bago pag-isahin ang mga langit. Hindi lamang ito magagalit, ngunit madaragdagan pa ang kasiyahan nito. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Yang Kai ngayon ay talagang ikinagalit nito. Sa ilalim ng takip ng purong puting liwanag na ito, hindi lamang ang mga pinsalang natamo nito sa loob ng libu-libong taon ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagbabalik, ang malaking bahagi ng lakas nito ay natunaw na rin. Masasabing ang kamakailang 2,000 taon ng paglilinang nito ay nabawasan sa kawalan dahil sa paglipat ni Yang Kai. Ito ay isang liwanag na ginawa itong labis na kasuklam-suklam, isang liwanag na ipinanganak upang tumayo laban dito, isang liwanag na maaaring magunjok ng galit sa puso nito. Munting insekto, ginagalit mo ako. Isang galit na dagandong ang nagmula sa Black Ink Giant Spirit God, na naging dahilan upang manginig ang buong Spatial Territory. Sumigaw pabalik si Yang Kai. Halika at patayin mo ako. Sa loob ng Wind Mist Territory, si Xiao Xiao at Wu Qing ay parehong nanginginig sa takot na ang Black Ink Giant Spirit God ay talikuran ang braso nito at subukang tumakas. Kung iyon ang kaso, wala silang magagawa. Bagamat ang pag-iwan sa isa sa mga bisig ng Black Ink Giant Spirit God ay lubos na makakaapekto sa lakas nito, ang dalawang master ng 9th grade na ito ay hindi pa rin makakapantay sa Black Ink Giant Spirit God na nawalan ng braso. Sa kanilang puso, lihim silang nagdasal na sana ay hindi na muling magalit ang batang ito. Kung talagang i-provoke niya ito, magiging imposibleng malutas ang sitwasyon. Sa kabutihang palad, kahit na ang Black Ink Giant Spirit God ay labis na nagalit, wala itong intensyon na kumawala sa kanyang mga tanikala. Nakahinga ng maluwag ang dalawang 9th grade human race master nang makita nila ito. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko si Yang Kai. Nang makitang hindi kumikibo ang Black Ink Giant Spirit God, lalo niyang dinagdagan ang kanyang pangungutya. Mukhang nagbibiro ka lang. Kung hindi mo ako papatayin ngayon, tiyak na papatayin kita sa hinaharap. Hindi lang kita papatayin, kundi pupunta rin ako sa Primordial Heaven Source Grand Restriction at sisirain ang iyong pugad at papatayin ang iyong tunay na pagkatao. Muling bumangon ang nakaka-relax na puso ng dalawang human race old ancestors at hindi nila maiwasang sumigaw. Tumahimik ka. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga salita ni Yang Kai, na tila nagyayabang ng walang kahihiyan, ay naging dahilan upang biglang kumalma ang orihinal na galit na Black Ink Giant Spirit God. Seryosong nakatingin kay Yang Kai, bahagyang tumanggo ito at ngumiti. Mabuti, hihintayin ko ang araw na iyon, kung may pagkakataon kang lumakad sa harap ng tunay kong pagkatao. Para bang may narinig siyang lubhang kawili-wili at gusto niya itong personal na masaksihan. Seryosong tumanggo si Yang Kai. Gawin natin ito.
Pagkasabi nito, yumuko siya patungo sa territory barrier at sinabi. Dalawang old ancestor ang nagsumikap, ang disipulong ito ay aalis na. Paglingon niya, lumipad siya patungo sa territory gate. Ang layunin ng paglalakbay na ito ay nakamit. Bagamat sinabi niyang narito siya upang mangolekta ng ilang interes mula sa Black Ink Clan, bahagi lamang iyon ng dahilan. Alam na alam ni Yang Kai ang mga posibleng kahihinatnan ng paggamit ng Purifying Light upang salakayin ang Black Ink Giant Spirit God. Kung ito ay para lamang mangolekta ng interes, paano niya magagawa ang gayong panganib? Ang kanyang pangunahing layunin ay pahinain ang Black Ink Giant Spirit God na ito. Noong huling beses na nakarating siya sa spatial territory, mayroon na siyang ideyang ito, ngunit hindi pa niya ito kikilos, dahil sa oras na iyon, ang mga pinsala ng Black Ink Giant Spirit God ay medyo malala pa, kaya hindi na kailangang mag-provoke ito. Ngunit ngayon, pagkatapos ng libu-libong taon ng paggaling, kung hindi siya nag-iisip ng paraan para pahinain ito, baka makahanap pa ito ng paraan para makatakas. Sa lakas nito, kung magkakaroon talaga ito ng pagkakataong makatakas, mahirap itong pigilan sa pamamagitan lamang ng Xiao Xiao at Wu Qing. Dahil dito, hindi nag-atubili si Yang Kai na magbayad ng 2 milyong small stone rays at gamitin ang yellow crystals at blue crystals para magawa ito. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay maaari lamang gamitin ng isang beses. Sa susunod na gamitin niya ito, hindi siya bibigyan ng Black Ink Giant Spirit God ng anumang pagkakataon na pahinain ang kanyang sarili. Ito ay isang target na hindi maaaring ilipat, ngunit mayroon itong sariling mga pamamaraan, kaya kung talagang nais nitong pigilan ang hukbo ng small stone race na lapitan ito, magagawa nito. Nang magkagulo ang spatial territory, sa gate ng spatial territory na konektado sa no-return pass, isang figure ang nagmamadaling dumaan sa territory gate at nakarating sa no-return pass. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng malaking bulwagan, ipinatawag ng Royal Lord ang lahat ng territory lords para sa isang pulong. Sa skeleton throne, tiningnan ng Royal Lord ang figure na nakaupo sa kanyang kaliwa at tumango bilang pagsang-ayon. Ang pananaw ni Mona Ye ay parang Diyos, na talagang gustong maghayganti ni Yang Kai. Tumayo si Mona Ye at yumuko. Masyadong mabait si Sir. Ang subordinate na ito ay nag-aral lamang ng kaunti kay Yang Kai, kung tutusin, isa siyang malaking banta sa aking Black Ink Clan. Ang 12 territory lords na nakatakas sa no-return pass ay pinagsama-sama sa Black Ink Nest, na nagpapahintulot kay Mona Ye na makalusot sa pseudo-royal lord sa isang iglap. Sa nakalipas na daang taon, siya ay naglilinang sa pag-iisa at sa wakas ay napatatag ang kanyang kaharian. Gayunpaman, ang kanyang sitwasyon ay kapareho ni Diwo, na pinatay ni Yang Kai. Bagamat mayroon siyang lakas at kapangyarihan ng isang pseudo-royal lord, mahirap para sa kanya na ganap na ipakita ang kanyang lakas. Ito ay isang disbentaha na mahirap lutisin sa katawan ng isang pseudo-royal lord. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihang ito ay nakuha sa pamamagitan ng fusion technique at hindi sa pamamagitan ng sariling paglilinang, kaya natural na mahirap itong makabisado. Gayunpaman, labis na nasisiyahan si Mona Ye. Kung iisipin, isa lang siyang innate territory lord. Kung hindi niya ito pinlano ng mabuti, paano kaya dumating ang araw na ito? Sa hinaharap, kapag tumaas ang tide ng Black Ink Clan at human race, tiyak na hindi magiging maliit ang bilang ng mga bagong na-promote na 9th grade at royal lords. Kahit na ang innate territory lord ay maaaring ituring na isang pundasyon, magiging mahirap para sa kanila na magpasya sa hinaharap ng dalawang lahi. Kahit na ang pseudo-royal lord ay bahagyang mahina kaysa sa tunay na royal lord, pagkatapos ng napakaraming taon ng pagsusumikap, hindi mahalaga kung ang kanyang lakas ay medyo mahina, hanggat ang kanyang katayuan ay naruroon, ayos lang. Higit pa rito, palagi siyang umaasa sa kanyang karunungan at kapamaranan upang maitatag ang kanyang sarili sa Black Ink Clan, kaya kumpiyansa siyang hindi siya magiging mababa sa sinumang royal lord sa hinaharap. Pinakamahalaga, sa kanyang kasalukuyang lakas, kung makakatagpo siya ng isang 9th grade human race master sa hinaharap, kahit na hindi niya ito matalo, makakatakas pa rin siya, hindi tulad ng isang innate territory lord na madaling mapapatay. Ngayong naging pseudo-royal lord na siya, mayroon na rin siyang sariling upuan sa okasyong ito at hindi na kailangan pang manatili sa ibaba kasama ng iba pang innate territory lords. Ito ang pagkakaiba sa katayuan. Upang ipakita kung gaano kahalaga ang royal lord sa kanya, inayos pa ng royal lord ang kanyang upuan sa ibaba ng kanyang kaliwang kamay. Masasabing ang Mona Ye ngayon ang pinakadakilang kayamanan ng Black Ink Clan. Ang karangalang ito ay orihinal na pagmamayari ni Diwo, ngunit sa kasamaang palad ay sinira ito ng taong iyon. Mula sa sinasabi ni Sir, lumitaw ba si Yang Kai? Tanong ni Mona Ye. Tumango ang royal lord.
Ayon sa balita mula sa Special Territory, kasalukuyang nandoon si Yang Kai. Hindi napigilan ni Mona Ye na magulat. Ang bilis, mas mabilis kaysa sa inaasahan. Noong una ay inakala niya na si Yang Kai ay magtatanam ng halos 200 taon sa pagkakataong ito, na nangyari noon sa Mysterious Nether Territory. Sa bawat oras na kumilos si Yang Kai, magkakaroon ng agwat na humigit kumulang 200 taon. Sinabi ni Mona Ye na ang kanyang pananaliksik tungkol kay Yang Kai ay hindi peke, ngunit ito ay totoo. Pagkatapos ng kanyang pagkatalo sa Yearning Territory, nakuha niya ang lahat ng impormasyong kaya niya tungkol kay Yang Kai, maingat na pinagmamasdan ang kanyang iba't ibang mga nagawa at nag-isip tungkol sa kanyang estilo at personalidad. Pagkatapos, mas binigyan niya ng pansin ang mga galaw ni Yang Kai. Hindi mali ang kanyang mga haka-haka. Talagang aabutin ng humigit kumulang 200 taon para ganap na gumaling ang kanyang kaluluwa, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na hinintay ni Yang Kai na ganap na gumaling ang kanyang mga sugat bago lumabas. Sinabi ng Royal Lord. Sa Territory Gate, ang Great Array ay naiset up na at maaaring i-activate anumang oras. Kung maglakas loob si Yang Kai na magpakita ng sarili, tiyak na lalakad siya sa bitag. Mona Ye, ipaubaya ko sa iyo ang bagay na ito. Sana hindi mo ako bibigwin. Muling tumayo si Mona Ye at yumuko. Magtiwala ka sir, kung maglakas loob si Yang Kai na magpakita ng sarili sa pagkakataong ito, hindi na siya babalik. Ang Royal Lord ay tumanggo ng may kasiyahan. Ako ay magbabantay sa gilid. Kung pumasok siya, kikilos din ako. Sa mga salita ng Royal Lord, mas gamaan ang loob ni Mona Ye. Tiyak na hindi niya uulitin ang pagkakamali ni Diwo. Sa Ancestral Land, si Diwo ay hindi lamang bumagsak, ngunit nasangkot din niya ang 8 Territory Lords. Kahit na ito ay hindi inaasahan, sa pagbabalik tanaw, ang Black Ink Clan ay minamaliit ang mga pamamaraan ni Yang Kai. This time ay iba na. Ang No Return Pass ay ang pundasyon ng Black Ink Clan. Dito, mayroong isang tunay na Royal Lord, isang Pseudo-Royal Lord, at isang daang Territory Lord na maaaring pakilusin. Kung talagang sumugod si Yang Kai mula sa Territory Gate at nahulog sa Great Array, wala siyang pag-asa na makatakas maliban kung makakalusot siya sa 9th grade. Pinagdikit ni Mona Ye ang kanyang mga palad, biglang naunawaan ang pagmamadali ni Diwo. Ito ang kanyang unang labanan matapos siyang maging Pseudo-Royal Lord, at nakikipag-ugnayan siya sa isang haligi ng human race tulad ni Yang Kai, ang pinakamalaking banta sa Black Ink Clan. Kapag nagtagumpay siya, ang kanyang prestihiyo ay tataas sa isang hindi maisip na antas, at ang kanyang posisyon sa puso ng Royal Lord ay magiging matatag. Sa isang yutod, hindi bababa sa 40 o 50 Territory Lords ang inilabas at itinago sa Black Ink Nest malapit sa Territory Gate, naghihintay na lumitaw si Yang Kai bago ay activate ang Great Array at tinatakan ang espasyo sa paligid niya. Si Mona Ye ay hindi nagtago sa malapit, sa halip ay nagtago sa malayong high-grade Black Ink Nest, gamit ang kanyang umaalon na aura para itago ang kanyang pag-giral. Bilang isang Pseudo-Royal Lord, medyo nakakahiya ito. Hindi niya lubos na naitago ang kanyang aura at hindi niya maibigay ang kanyang buong lakas, kaya natural na hindi niya makontrol ang kanyang aura hanggang sa puntong hindi na ito makalabas. Upang maiwasang mapansin ni Yang Kai, magagawa lang ito ni Mona Ye. Ang bitag ay naiset up, at ang natitira na lang ay para sa biktima na darating. Gayunpaman, gaano man sila naghintay, walang tugon mula sa Territory Gate. Dahil dito, marami sa mga Black Ink Clan team na orihinal na nag-transport ng mga materyales mula sa No Return Pass hanggang sa 3,000 mundo ay natigil. Sa simula, nakontrol pa rin ni Mona Ye ang kanyang init ng ulo, ngunit sa paglipas ng panahon, hindi na siya nakatiis. Marshall Pick, Kabanata 5648. Espekulasyon ni Mona Ye. Ano ang ginagawa ni Yang Kai sa Spatial Territory? Sa kanyang bilis, dahil siya ay lumitaw sa Spatial Territory, dapat siyang makarating sa lalong madaling panahon. Pagkatapos maghintay ng isa pang buwan, hindi na nakayanan ni Mona Ye at maaari na lamang magpadala ng Territory Lord sa Spatial Territory para magtanong tungkol sa sitwasyon. Ang mga resulta ng kanyang pagsisiyasat ay labis na ikinagulat niya. Si Yang Kai ay wala na sa Spatial Territory. Matapos niyang saktan ang Black Ink Giant Spirit God, umalis na siya. Hindi nagtagal ay naiulat ang balita sa No Return Pass, at si Mona Ye ay natigilan ng mahabang panahon. Kung wala si Yang Kai sa Spatial Territory, saan kaya siya nagpunta? Mali kaya ang dati niyang hula at walang intensyon si Yang Kai na pumunta sa No Return Pass mula sa Spatial Territory para maghiganti. Sa loob ng pangunahing bulwagan, naramdaman ni Mona Ye ang masusing tingin na nagmumula sa Skeleton Throne, isa na may bahid ng kawalang kasiyahan.
Hindi kawalang kasiyahan ang nagmula sa maling haka-haka ni Mona Ye, ngunit dahil sa kanyang mga haka-haka, nagpa siya ang Royal Lord na lumikha ng isa pang Pseudo-Royal Lord. Ang unang Pseudo-Royal Lord ay nagsakripisyo ng 13 Territory Lords, ang pangalawang Pseudo-Royal Lord ay nagsakripisyo ng 12 Territory Lords, ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagsilang ng bawat Pseudo-Royal Lord ay kumakatawan sa pagkawala ng isang high-grade Black Ink Nest. Isa itong malaking kaganapan na mayayanig ang pundasyon ng Black Ink Clan. Ang Black Ink Clan ay nagsilang na ng ilang Territory Lords. Kahit na ang lahat ng innate Territory Lords ay namatay, ito ay hindi bilang kung ang Royal Lords ay walang anumang mga mahuhusay na subordinate. Sa kalaunan, ang mga bagong na-promote na Territory Lords na ito ay magkakaroon pa nga ng pagkakataong magsilang ng ilang Royal Lords. Gayunpaman, hindi sapat ang Black Ink Nest. Noon, napakaraming Black Ink Nest na inilabas mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, ang bawat isa ay nangangahulugang mas mababa ng isa. Alam ni Mona Ye na kailangan niyang ayusin ang sitwasyong ito para mawala ang kawalang kasiyahan ng Royal Lord sa kanya. Ang iba't ibang mga pahiwatig at impormasyon tungkol kay Yang Kai ay sumagi sa kanyang isipan habang siya ay bumubulong. Sir, kung umalis na si Yang Kai sa Spatial Territory, ang kanyang layunin ay maaaring hindi ang Northern Pass, ngunit sa Territory Lords ng iba pang magagandang territory, lalo na ang 6 na Great Territory Battlefields na kasalukuyang nakikipaglaban. Tinitigan ng Royal Lord si Mona Ye na may malungkot na ekspresyon, muling lumakas ang kawalang kasiyahan sa kanyang puso. 100 taon na ang nakalilipas, hindi sinabi ni Mona Ye ang ganoong bagay. Sinabi niya nang may katiyakan na hindi magsasapanganib si Yang Kai na sirain ang kasunduan sa pagitan ng dalawang lahi na salakayin ang iba pang magagandang rehiyon, kaya tiyak na pupunta siya sa No-Return Pass para maghayganti. Gayunpaman, makalipas ang 100 taon, ito ang eksaktong kabaligtaran. Sir, mangyaring mabilis na magbigay ng babala sa iba't ibang puwersa at sabihin sa Territory Lords na mag-ingat. Nagmamadaling sabi ni Mona Ye. Kung talagang aatakihin ni Yang Kai ang mga Territory Lords na nakikipaglaban sa labas, ang Black Ink Clan ay tiyak na magdaranas ng matinding pagkatalo. Sa pag-iisip tungkol sa mga kahihinatnan, naramdaman ni Mona Ye ang pananakit ng ulo. Ang taong ito ay palaging nakakatakot, na naging dahilan upang maalala niya ang mga pangyayari sa Year ng Territory. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya maisip kung paano nagtagumpay si Yang Kai na tahimik na makatakas kasama ang libu-libong mga cultivator ng sangkatauhan. Sa pag-iisip nito, biglang natigilan si Mona Ye, na parabang nahawakan niya ang isang bagay na mahalaga, ngunit may isang hadlang na humaharang sa kanyang pag-iisip, na pumipigil sa kanya na makapag-isip ng malinaw. Habang nakatayo siya sa ibaba, mabilis na nag-iisip, ang Royal Lord sa itaas ay nagutos na sa lahat ng Territory Lords ng iba't ibang dakilang rehiyon na maging mas maingat at magbantay laban kay Yang Kai. Bagamat medyo hindi siya nasisiyahan kay Mona Ye, ang Pseudo-Royal Lord na ito ay ipinanganak na at nakatakdang maging kanang kamay niya sa hinaharap, kaya hindi siya masyadong masisi ng Royal Lord. Sa katunayan, kadalasan si Mona Ye ay nakagawa ng magandang trabaho. Kung hindi dahil dito, hindi niya ipapatawag si Mona Ye pabalik. Sa sandaling maipasa ang utos na ito, mabilis itong nailipat sa iba't ibang high-grade Black Ink Nests. Sa ibaba, biglang nagningning ang mga mata ni Mona Ye habang itinaas niya ang kanyang ulo at nagtanong. Sir Royal Lord, noong nag-amok si Yang Kai sa No-Return Pass noon, malabo kong narinig na nanggaling siya sa Black Ink Battlefield. Hindi pa niya personal na naranasan ang ganoong bagay. Nang si Yang Kai ay nagdulot ng napakalaking kaguluhan, siya ang namamahala sa ilang mga bagay sa kabilang Great Territory, ngunit nakarinig lamang siya ng ilang impormasyon mula sa iba pang mga Territory Lord pagkatapos. Gayunpaman, karamihan sa mga Territory Lords ay nanatiling tikom ang kanilang mga bibig tungkol sa kung ano ang nangyari sa oras na iyon, hindi gustong magbanggit ng masyadong maraming tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, iyon ang kahihiyan ng Royal Lord, sino ang maglalakas loob na patuloy na magsalita tungkol dito. Sa paglipas ng mga taon, hindi kailanman binanggit ng Royal Lord ang bagay na ito, para lamang maiwasang maalala ang ilang hindi kasya siyang karanasan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, maraming mga Territory Lord sa bulwagan ang malinaw na naramdaman na ang kapaligiran sa bulwagan ay nagiging mabigat, lahat sila ay mas lalo pang yumuko. Sa itaas nila, mas naging malamig ang tingin ng Royal Lord habang mahina niyang sinabi. Tama, si Mona Ye, gayunpaman, ay tila hindi napansin ito at nagtanong. Bago iyon, lumitaw ba siya mula sa Territory Gate na nagkokonekta sa Spatial Territory? Tinatanong mo ba ako? Bahagyang yumuko ang katawan ng Royal Lord, tulad ng isang malaking bundok na dumidiin sa kanya, na nagdadala ng walang hanggan na presyon.
Biglang natauhan si Mona Ye at mabilis na yumuko. Hindi ako mangangahas, sir, pakikalma ang iyong galit. Gusto lang linawin ng subordinate na ito ang ilang bagay, ang mga bagay na ito ay napakahalaga. Ang Royal Lord ay seryosong tumitig sa mga mata ni Mona Ye at wala siyang nakitang anumang bahid ng pagkakasala, ngunit higit pa sa katapatan. Nagdulot ito ng bahagyang pagbawas ng galit sa puso ng Royal Lord. Kung naisip ni Mona Ye na sa pamamagitan ng pagiging pseudo-Royal Lord, maaari niyang hamanin ang prestihiyo ng kanyang Royal Lord, kung gayon hindi niya iisipin na hayaan si Mona Ye na malinaw na maunawaan ang agwat sa pagitan ng kanilang mga lakas, ngunit ngayon ay tila si Mona Ye ay talagang nag-iimbestiga ng isang bagay. Dahil dito, kahit nahihiya siya sa karanasang iyon at ayaw niyang maalala, sumagot pa rin siya. Hindi. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Mona Ye. Hindi siya lumitaw mula sa Territory Gate, ngunit sa halip ay nagmula sa Black Ink Battlefield, at bago iyon, nagpakita siya sa iba't ibang Great Territory. Gayun din, sa panahon ng malaking digmaan sa pagitan ng dalawang karera sa Spatial Territory, pinamunuan niya ang isang grupo ng natitirang hukbo ng human race upang salakayin ang No-Return Pass at pasukin ang Territory Gate. Pagkatapos, bumalik siyang mag-isa, iniligtas ang isang miyembro ng Dragon Clan, at tumakas sa kailaliman ng Black Ink Battlefield. Pagkaraan ng ilang taon, muling lumitaw siya sa 3,000 mundo. Sunod-sunod na pangungusap ang tila pagpapaliwanag, ngunit kasabay nito ay tila bumubulong din siya sa sarili. Mabilis na nawala ang layer ng fog sa isip ni Mona Ye at bigla siyang tumangala. Sir, si Yang Kai ay may hawak na daanan mula sa isang lugar sa 3,000 mundo na direktang humahantong sa Black Ink Battlefield. Nagtaas ng kilay ang Royal Lord. Bakit mo nasabi? Natarante rin ang grupo ng mga Territory Lord, iilan lang sa kanila ang tila naliligaw sa pag-iisip. Biglang nawalan ng masabi si Mona Ye. Nilinaw na niya ang kanyang sarili, kaya bakit hindi maintindihan ng lahat? Talagang nakakabahala ang katalinuhan ng kanyang lahi. Gayunpaman, ito rin ang trahedya ng kanilang paglikha. Pagkatapos ng lahat, ang Black Ink Clan ay hindi isang orthodox na lahi. Ang buong lahi na ito ay nilikha sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Mo. Ang pagkakaroon ng kakayahang iKarod ang lahat ng nabubuhay na bagay, isang malakas na lakas, at isang bilis ng pagpaparami kung saan hindi inaasahan ng iba pang mga nilalang, imposibleng maging perpekto ang lahat. Sa mga tuntunin ng katalinuhan, marahil ito ay isang bagay na hindi mahawakan ng kataas-taasang lumikha. Si Mona Ye ay isang pagbubukod sa buong Black Ink Clan. Gayunpaman, sa sandaling ito, matyaga lamang na maipaliwanag ni Mona Ye. Sir, hindi niya kailangan ang Territory Gate mula sa Spatial Territory para pumunta sa No-Return Pass, ngunit nagawa niyang pumatay sa pamamagitan ng Black Ink Battlefield, tumakas sa Black Ink Battlefield, at bumalik sa 3,000 mundo. Hindi pa ba sapat iyon para ipaliwanag ito? Nag-isip sandali ang Royal Lord bago biglang nag-react. Tama. Hindi mo napansin. Kudlit. Tahimik na nagmura si Mona Ye sa kanyang puso. Kung alam niya ang impormasyong ito ng mas maaga, matagal na siyang nag-isip. Saan ang daan na ito? Nagtanong muli ang Royal Lord, ngunit pagkatapos magtanong, bigla siyang may naisip. Maaari ba itong nasa Yearning Territory? Noong nakaraang pagkakataon, nawala si Yang Kai sa Yearning Territory. Kung ang CP na iyon ay nasa Yearning Territory, ipapaliwanag nito ang lahat. Sa loob ng ilang panahon, hindi napigilan ng Royal Lord na palihim na purihin ang sarili dahil sa kanyang katalinuhan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiling si Mona Ye at sinabing, sa tingin ko ay hindi. Kung ang daan na iyon ay nasa Yearning Territory, maaari siyang pumasok sa Black Ink Battlefield mula sa Yearning Territory, ngunit paano siya babalik? Ayon sa balitang iniulat ng Black Ink Disciple, pagkatapos niyang mawala sa Yearning Territory, direkta siyang bumalik sa High Heaven Territory. Sa sandaling ito, matapang na sumingit ang isa sa Territory Lords. Ang taong ito ay bihasa sa Space Principle at wala pa rin siyang ideya kung paano ito posible sa Space Great daw. Hindi lamang ang Black Ink Clan ay walang ideya tungkol dito, ngunit marami sa mga master ng human race ay nalilito din. Marahil ay may hindi kilalang paraan ang Space Great daw na nagpapahintulot sa kanya na malayang maglakbay sa kalangitan. Tumingin si Mona Ye sa Territory Lord na kakasalita lang. Posible yan. Kailangang sabihin na parehong ang human race at ang Black Ink Clan ay may isang tiyak na antas ng imahinasyon. Tulad ng espekulasyon ni Yang Kai tungkol sa pag-iral ng pseudo-Royal Lord, kahit na hindi siya masyadong malinaw sa mga detalye, nagawa niyang maghinuhal ng ilang katotohanan mula sa impormasyong nakalap niya. Kahit na ang mga haka-haka ng Black Ink Clan ay hindi ganap na tumpak,
hindi sila malayo sa katotohanan. Kahit gaano kalalim ang space divine ability ni Yang Kai, imposible para sa kanya na malayang maglakbay sa langit. Ito ay hindi isang pamamaraan na maaaring makabisado ng sinuman, at ang tanging bagay na maaari niyang gawin ay gamitin ang kapangyarihan ng World Tree upang mag-teleport sa ilang universe world na hindi pa gumuho. Dahil ang bawat isa sa mga universe world na ito ay mayroong world fruit projection sa World Tree. Pinino ni Yang Kai ang maraming universe world sa nakaraan, na nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng malapit na relasyon sa World Tree. Bagamat hindi niya pinino ang World Tree, sapat na para sa kanya na gamitin ang kapangyarihan nito upang makamit ang kanyang layunin ng mabilis na paglalakbay. Kung ito ang patay na Universe World, wala na siyang magagawa. Kung ang Universe World ay namatay, ang projection ng World Fruit ay mahuhulog din, na mag-iiwan sa kanya ng lugar upang humiram ng lakas. Kung ganoon nga ang kaso, ang kailangan nating bantayan ngayon ay hindi lang ang Territory Lords ng iba't ibang Great Territory, kundi pati na rin ang No Return Pass. Bulong ni Mona Ye sa kanyang sarili, ngunit bago niya matapos ang kanyang mga salita, bigla siyang lumingon at tumingin sa isang tiyak na direksyon, kung saan ang isang malakas na aura ay papalapit sa isang nakakatakot na bilis. Yang Kai. Sa Skeleton Throne, tumayo ang Royal Lord at sa isang kislap ng kanyang anyo, nag-transform siya sa isang itim na ulap ng tinta at nagmamadaling lumabas ng bulwagan, dumiretso sa pinanggalingan ng aura. Sa kabilang banda, agad na pinigilan ni Mona Ye ang kanyang aura upang maiwasang ilantad ang kanyang kinaroroonan. Hindi dapat alam ni Yang Kai na may isa pang Pseudo-Royal Lord na nagbabantay sa lugar na ito. Ito ay isang lugar na maaari niyang gamitin, at kung magagamit niya ito ng husto, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na ganap na mahuli si Yang Kai. Ilang sandali ang nakalipas, 100,000 kilometro ang layo mula sa No Return Pass, si Yang Kai ay nagtatago sa kawalan, nakatingin sa mountain pass na dapat ay binabantayan ng mga divine spirit, ang pagkabalisa sa kanyang puso ay lumalakas.